Hindi na po sila mo ay mahimong ligo ng halili sa pasimbahan mo ng panahon. No? Kinakong mga pagkatanong. So, hindi kabutagon na keksyonan. Doon na tayo mubok na pagtuon. Pagkulong sa Ginoo, makapadasi ka na sa mga keksyonan. Akong balik kong pagbasa, ang sinulat ni Josue, no? Sa Kapitulo 24, versikulo 23 o 24, naingon sa dinhi, kung mao ka na matod Josue, isalikwan ninyo ang inyong mga Diyos-Diyos. Ug isaad nga ang Ginoo, ang Dios sa Israel maulamay inyong alagaron. Versikulo 23 na mga kaigsunan. Unya na nato ng 24. Ngano man mga kaigsunan, nga duhara katao ang nakahimok sa pagsulod sa yutang saad. No? Pinsa ganito? Si Josue kung si Caleb lagi. Sulod sa 400 katuig nila dito sa Ehipto mga kaigsunan. Imagine, pagpuyog nila gikan sa Israel, ikuha sila paingon sa Ehipto kaya na lupig man sila. Gitugyan sila sa Dios sa Ehipto tungod kay sila mga makasasalak na Ginoo kaigsunan. Bisan tuod pinili sila ang katawag pero masinupak tuod sila sa Ginoo. Mo nang karon dito na matinganan na yung mga backslider. Oh. Kay bisan sa panahon sa una na anagaan mga kaigsunan. Pero bisan pa man kadto nga mapangitabo silang kinabuhi, ikuha sila patusan sa Ginoo. Ay kinindot diha. Hindi sa itong mga masalay po na tayo, itugyan na sila sa Diyos dito sa Ehipto, aron mo ulit 400 katuig. Karon gani, yata atong mga kinabuhi, karon mag-isulat, tinagid kayo na yung makagatos. No? Pero sa una, 400 katuig, bata pa kayo sila ng mga kaigsunan. Bata pa kayo na sila. Inito sila, 900 kapin katuig. Grabe. Pero atong time sa 400 sila katuig gabi sa Ehipto, ipahigawa sila mga kaigsunan paingon sa Israel. Si Moises nang nagdumala ato, pero pagkaman ni Moises, ang nagpadayon na lagi ato si Caleb na lagi si Josue. Ang igsoon o igagaw ni Moises mga kaigsunan. 40 katuig, kabaktas. Grabe no? Imagine na daw. Gikan sa Ehipto, kung may mga basilong sa una. Kung may mga bisikleta. Ang nga sa kinasala, mga baka, kambing, kabayo, ano lagi na. Kato kayo nagbaktas man, mga may istorya na nagsakay. 40 katuig mga kaigsunan. Sa diha nga, nag-aabutan na silang 40 katuig. Supat lang kung takto ka, tuig silang baktas. Pero naabutan silang 40 kaya nga naman, mga reklamador man tayo. Yung mga bagulgulan ba? Kung ginikinis sa Israel mga kaigsunan. Pero imagine, pinili sa katawan sa Ginoo. Pero mga bagulgulan. No, I hope nawala yun sa buga. Mga karang mag-isgot beta tag mga proceed, doon natin mga contribution. Punta ko yung bagulgulan na kaigsunan. Kaya ka na ang mga kinaiya. Israel hanon to pero mga reklamador. Muna yung rason na dugay ang ilang lakaw mga kaigsunan. No? Mo to yung rason na niabutan silang 40 katuig tungod kay silang mga reklamador kayo. Imagine, mangayo silang langgam at karne, tagaan silang langgam sa Ginoo. Dati, ang ilang pagkaon man, wala silang dumang. Wala dumang ha? Kada tingkaon, hulugan lang sila sa Ginoo. Kaya karon nga adlaw, isa, dua, tulo kakananan. Kana ikaw na po din mo makaon. Kaya kung imong pasuprahan, kung maniguro ka kay basig makulang, dili, udlon man. Dili man bili mo makaon. Mana ka nagigo ra yun. Bukan lang ang pagkaon. 40 katuig mga kaigsunan. Pinapagkalubay. Kapagkasunta, mayroon karon ang atong misyon, a district leader sa Lingig. Naatay wali sa Lingig. Kani ang isa ka semana, tinalan ang tanan mutambong. Unsa man dai dali may kadto pastor kay kami sakyan. Di ba? Dapat na ay kung gising-gising siya. Mga kinay tinuod. Pero sa una, 40 katuig mga kaigsunan, baktas sila. Baktas. 40 katuig. Karon, mga kaigsunan, ang akong punto ani, ang
ang mga tao kani adto nganong dugay kay sila nakaabot sayutan saan nga giandam signo sila tungod kay mga reklamado tayo. Reklamado tayo sila. Pero mga kaigsunan, nganong ang kadaghanan sa mga tao karon bisan sa adto nga nakabulag sila sa pag-alagad mga kaigsunan. Nilistansya ang ilang sinabuhi sa Ginoo. Kay bisan nagtuo sila nga dunay Dios, apan kulang sila og sinseridad. Dili sila seryoso. Dili sila sincero. Sincero lagi. Dili sila sincero sa pag-alagad sa Ginoo. Naa sila ipagtuo. Naipagtuo sila nagtuo lang nga dunay Dios, pero ang pagkametod anon ingon nakatawag sa Ginoo, wala sa ila. Ngunit mga rason nga nung dugay mo abot sila sa yutang sa mga kaigsunan. Mo po na yung rason nga nung dugay kayo. Nga nung nagkaling makaingon dito nga ay bukit, balik ang Ginoo. Gano'n, mo po na yung rason mga kaigsunan nga dili mo balik ang Ginoo nga nung napay dagan malaglag. Karon pamangod kani ang adli pa ang kaluwasan sa tanan. Mo gusto niya nga ang tanan maluwas. No? Pero nakita sa Diyos nga kuban sa siksi tao kakuban, naglangay-langay pa. Muna yung nakalangan mga kaigsunan. Muna yung nakalangan. Ikalawa, ingon din tungod sa mga Diyos-Diyos. No? Bisan tuod na anata sa pagtulunan Adventista. Apan, na patay lain pagtulunan. Doon na tayo mga tinaguan ba? Doon na pa tayo mga gisipitan, mga kaigsunan. Kagabi, nagtanong ko sa wali ni Pastor. Alam mo ito sa mga Pastor? Nganong nag-ampo siya. No? Nag-ampo siya sa usa ka igsuon Adventista mga kaigsunan. Kaya ang anak, permirong bulan, ang bukon, mura julin talaga sa ulo. Sunod adlaw, mura na bulang nga gamay sa bata, ilang bulang-bulang nga ito nila. Pagkita po kayo. Karon, ampo siya mga kaigsunan. Kung sa mga ka-presidente sa misyon, sa division mga kaigsunan, ampo sila. Matingala siya, nanuwa magig na ayo. Tingala gid ko mga kaigsunan, nanuwa magdugas sa Ginoo ako pag-ampo. Nakapangutan ako sa Ginoo, Ginoo asa man ko dapit na sayo. Nganong kini ako pag-ampo, wala man gid mo Ginoo. Pagbalik na dito sa presidente mga kaigsunan, pagtanaw niya sa palibot sa balay, na siya nakita nga, anong dagmay bitaw nga revoluto. Revoluto nga dagmay ba? Ingon din si Pastor, ay, mo siguro na nawa ko dunggas sa Ginoo. Tingin mo siya kata sa taas. Ito sa taas, kaya ulan na to ang Ginoo. Pero wala siya nagsaba, nga tungod anak. Kaya gamay ramay niya nakita niya sa obos. Ato sa taas. Garon ang inahan, ay, dili lang ta Pastor. Dili lang ta, ayaw. Dili lang ta kay, mao lagi nakita lagi ni Pastor na ay gamay. Nga, revolto sa upuan. Pero ang Adventista na go. Nagpuno si Pastor sa taas, kaya naman sila yung murag. Kanang murag dos ang danas mga balay. Gamay lang siya, pero sa anak mga style. Kanang ate, da, kuan. Karon, sa kagin si Pastor, abot niya dito. Pag-abli ni Pastor mga kaibigan sa kulturan. Tukuman ang dako ay nandito. Nga na ako ginagsiga-siga. Ano, kita dekorasyon ba? Dito na nahilat ang inyong sa bata mga kaibigan. Pastor, yung Pastor, gano'n nga ako maingani. Nahilat kayo ng inahan. Pastor, maumagod na akong gibutan niya, Pastor, kay panahon nga wak ka din siya magod ang among ampuan, kay siya magod ang inahan sa kanunay panabang. Imahe Santa Maria, dito mga kaigsunan. Hindi mo ni Pastor, ano man di ay, wala man gede mo sa damong sa Ginoo. Mga kaigsunan, usahay malangan ang tubag sa itong mga pagampo, tungkol kayo doon na patay mga Diyos. No? Doon na patay mga Diyos nga atong tuuhan, nga labaw pa sa Ginoo nga mauyos tayo gamhanan ng mga kaigsunan. Mauto, hapi na ayo, mga kaigsunan. Mauto nga, dito nihilap ang inahan, isuon, nagikuha nila to. Ngayon, gusto, ay, ano mo ani pag-batonan? Kaya na sa Biblia. Diyos na, anay ilong na ilang mga istorya, mudugo ba na? May istorya ba na? Hinuli ka na ikaw, ngayon maumit akong ampuan. Noon, takdunay Diyos, nga na sige yun, luul ka mo kanakot, nanong biyak man ka. Muna ko sa hay makalangay mga kaigsunan, tungod ka doon na patay mga Diyos sa ating mga
No? Mauna, ikaduha na mga kaigsoon. Usab nga rason nga anong dugay sila nakaabot sa yutang saad kay doon na pa sila yung mga Diyos silang kinabuhi sa mga Israelita na gipagawas na gikan sa Egypto paingon sa yutang saad. Dalangay sila mga kaigsoon. Ikatulo, dili sila mga kaigsunan kani ang imbes kay kani ang obligasyon dito nila nga muaslagad sa Ginoo wala nila buhat. Ano ba? Usahay ay dili man sa ta. Wala na lang ang Sabado. Usahay atong ang Sabado ay usahay na atong Padaplin. ha? Dili na apay la term ana. Kanang atong sakripisyo na lang ba? Utangon. O tungod sa mga butang na atong panginahanglan. Tinuod na mga kaigsunan. Tinuod na. Usahay mayon na ta dili lang sa akong simba karon. Kay nung na pa ko'y tiwasonon ng trabaho. Mao nay rason mga kaigsunan ingon ninyo ang muna ang sulatan nga ang mga obligasyon nga unta wala gid si Ginoo wala nila bukaka. Maunay usab nga makalangan nga ang Ginoo unta mobalik na mga kaigsunan. Nagdamgo akong ate nga ang langit na abre. Gitamak na yun sa Ginoo ang iyang isa katiin aron muna ako sa kalibutan. Pilting singit natin din sa kanyang palibot na ang Ginoo mubalik na naana ang kuan naana ang tiil mutikang na nakita niya ang palibot perting hilak ng kaigsunan sa katawan. Perting hilak ay sila dili ni makatutok mo to gibalik sa Ginoo pagtikan iyang tiil. Oh gibalik. Nakamata sa tiil yung generalize mao nga dili pa mo balik ang Ginoo kay ang katawan dili pa andam sa pagbalik sa Ginoo. No? Pero naman, doon na pa yung mga obligasyon, unta na atong buhaton, gaw ang atong buhata, tubangan sa atong Ginoo. Mauna yung isa, napod na rason, nga dili pa mabalik ang Ginoo. Ikaupat mga kaigsunan. Dili makadesisyon sa kaugalingon. No? Sa pamilya, tungit ka, doon ay daghan mga interesado nga mong pabotis mo unta. Apa ng ilang rason, dili mi kay sakristan simbahan. Sakristan, masuko ang pare. Wala sila desisyon ng kaugalingon mga kaigsunan. Ano kung ta-piste, tag-ilang pag-alagad paingon sa langit ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Dili, wala sila desisyon kay ila pag ay dili ko mo pabotis mo kay masuko si mama. Dili ko mo sugo, dili ko mapabotis mo kay basig bulagan ko sa akong kuya. Magbulag mi sa akong asawa. Doon ay ang anak ng mga desisyon mga kaigsunan. Dili makadesisyon sa kaugalingong desisyon. Kay iya pang kanay ko sige na. Iyang isalig pa ba? Sa ang desisyon niya ngadto sa isa kakauban niya. Pero bilin ko sa buga. No, bisan ang inyong mga kapares wala din mo tinutanay kalagan pero nagbarog gyud mo mga kaigsunan. Amin ay suon. Mo na hindot nga mga baruganan nga bisan tuod na amo anak nga bahin mga kaigsunan pero wala din ninyo isa pa yan, no? Hindi ko sa akong pandili na pag-live mga kaigsunan sa Limboy sa Lubig kayo. Yung pa ni Pastor Paul si ang Limboy diya ba? Katong nakapit si Pastor Dere. Isa lang ito kahigayon pero believe siya. Kumuna atong sa tulog sa Paul. Amo pa man ang tawagan na di ba sir? Amo ara gyud ang duha. Ay magsundog-sundog lagi. Amo ara gyud ang duha. Kaysa ako grabe na kon mo binabili man ko yun. Kay katong time diha nga kuan na sa quarantine namin lagi sa buhay. Nga masaksakan sa among masilpon dito sa simbahan. Di wala na yung suga. Nga naman usa mga nakakabahin mga kaigsunan nga mga obligasyon nato sulod sa simbahan. Kana bitaw bahin-bahin nato bitaw diha sa department. Mo na look out mga kaigsunan sa puno nako pagid na masayo ang simbahan pastor nga nakuha sa ilang mag-asawa sa kuning sa pulis si ate diha. Ano ko na na. Ya, kamong tanan mga kaigsunan dili lang yun ako mapagpamo-out kanang makaingon ko na mapamog yun ko bakay bisan yung ani lang kagamay nagpabilin. Tanan ta dili gigamit kun sa Ginoo. Amen. Amen. Gigamit mga kaigsunan mo mataw ng mga kaingon ako ganiya nga di ko masagot na pabiyaan mo kay ato kog Kapila ko na ako sa limutan sa kuhan sa ilaw. Ingon, dili pud ko man. Ipalotas na nila ang lubak. Wala nga kayong pwedeng likod siguro ko karong domingo malalis ko na mga kaigsunan. Matibati yun na karong meeting kay patambugon yun ko ni pastor. Kaya i-recommend ko sa mga elder nga ako ibutang dito pero dili ko kumusugot.
Dili ako na.